Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa mga cryptocurrencies. Yan, ang sabi rito ay Gen Z prefers crypto over stocks, a major shift in investment trends. Ayan, meron daw pong isang malaking pagbabago sa investment trends ngayon. Kung ano yung ibig sabihin po ng investment trends ay kung ano yung uso na magandang investment asset sa panahon natin ngayon or sa kasalukuyan. Sapagkat yung mga Gen Z, tinatawag pong yung mga generation po na ngayon ay tinatawag pong Gen Z, ay mas pinipili po nilang mag-invest sa mga cryptocurrencies kumpara sa mga stocks. Yan, kasi yung mga stocks na ito ay ito yung pinakalumang na uri ng investment asset. Yan, itong crypto ay ito na po yung bago. At ngayon ay yung mga Gen Z, Generation Z ay mas pinipili po nila ngayon ang crypto. At yan po ang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, isa ka na rin bang Gen Z? Sabi rito ay a recent survey indicates a significant generational divergence in investment preferences, with Gen Z Americans displaying a greater inclination towards digital assets over traditional stocks, reflecting a broader shift in financial strategies. Ayan, meron daw pong isinagawang isang survey dito. Pero ginawa po ito sa bansang Amerika. Ayan, or sa bansang US. At tinanong po nila yung mga Generation Z. Ayan, at tinanong nila kung ano yung kanilang preferred na investment asset. Ito ba ay ang cryptocurrencies or ang traditional na stocks? Kaya yan, conducted from October 16 to 19, 2023 and unveiled by the Policy Genius Financial Planning Survey on April 9, the study engaged 4,063 adult respondents across the United States. Kaya yan, sa bansang US, sinagawa ang survey na ito. At ito po ay sinagawa ni Policy Genius Financial Planning Survey noong April 9. Ayan, April 9. At binubuo po yung mga participants po dito or yung mga respondents. Ayan, mga adult respondents naman po yung nakipag-participate dito. Ay umaabot po yung kanilang bilang sa 4,063. Kaya marami na rin po sila na nakipag-participate dito sa survey na ito. Gen Z and crypto. Interestingly, it was discovered that 20% of Gen Zers ages 18 to 26 and 22% of millennials 27 to 42 exhibit a marked preference for alternative assets like cryptocurrencies and non-fungible tokens or NFTs. Kaya yan. Marami raw po ang pinipili nila na mag-invest sa mga alternative assets na tulad po ng cryptocurrencies at mga NFTs. At ito po ay yung grupo or generation na tinatawag pong Gen Zers at saka millennials. Ayan, yung mga Gen Z dyan ay sila po yung may edad na nasa 18 to 26. Ayan, pasok ka ba sa Gen Z? Ayan, kung ikaw ay nasa edad na 18 to 26 ay matatawag ka pong isa kang Gen Z. Ngayon, yung mga millennials naman ay nasa edad na 27 hanggang 42. Ayan, baka dito ka pasok sa millennials. Ayan, kung isa kang millennials, ayan po ang mga taon
Yan, 27 to 42. At sabi rito ay base sa survey, sa resulta ng survey, ay 20% yung mga Gen Zers. Yan. Samantala ay 22% naman ang mga millennials ang pinipili nila na mag-invest sa mga cryptocurrencies at saka NFTs or mga alternative assets. This depicts a clear picture of younger generation diversifying their investment portfolios beyond traditional stocks and real estate. Kaya yan, nagpapakita lamang daw po ito na ang bagong or yung mas batang henerasyon ay sila po ay nagda-diversify yan sa kanilang mga investment portfolio. Kaya hindi lamang po sila nag-i-invest sa mga traditional stocks at saka real estate, nag-i-invest na rin po sila sa mga digital assets na tulad ng cryptocurrencies. Yan, kung pag sinabi po nating diversify, ito po yung may kaugnayan sa kasabihan na do not put all your eggs in one basket. Yan, wag mo pong ilalagay lahat ng iyong itlog sa iisang basket. Yan, kasi kung pag nahulog yan, basag lahat yung laman ng basket mo na mga itlog. Pero kung pag ilalagay mo yung mga itlog mo sa iba-ibang mga basket, maski nahulog yung isang basket na naglalaman ng itlog, yan, ay at least meron ka pang natirang ibang mga itlog na nakalagay sa ibang mga basket. Kaya yan lang po ang ibig sabihin ng diversification. Ayan. Kaya yan po ang ginagawa ngayon ng mga kabataan o yung mga mas batang henerasyon sa kanilang pag-i-invest sa kanilang portfolio. Yan, maliban sa mga traditional na stocks at saka real estate ay nag-i-invest na rin sila sa mga cryptocurrencies. Notably, only 18% of Gen Z respondents disclose owning stocks, in contrast to 28% of Gen Xers, Gen X, and 45% of baby boomers. Kaya yan. Siyempre, yung ilan po siguro sa atin dito ay mga baby boomers. Yan, ito pa yung medyo yung mga baby boomers ay ito yung time na talagang yung stocks po talaga, traditional stocks po talaga yung pinagkakaguluhan naman dito noon. Kaya karamihan po ng mga baby boomers ay sa traditional stocks po talaga sila mas naniniwala sa kanilang pag-i-invest. Kaya yan, base sa naging resulta ng survey ay sila po yung may 45%. Yan, 45% yan ng mga baby boomers ay naka-invest sa mga stocks. Samantala yung mga Gen X, yan, Gen Xers, ay ito po yung mga millennials ay 28%. Samantala yung mga Gen Z ay yan, sila po yung pinakakonti, 18% lamang po ang nag-i-invest sa kanila sa traditional stocks. Policy Genius analyst Miles Ma commented on this trend, noting younger generations store their wealth differently than Gen X and baby boomer counterparts, including novel investments like cryptocurrency. Kaya yan, dahil sa naging resulta ng survey na ito, ayon po sa Policy Genius analyst na si Miles Ma, ay sinabi po niya na yung mga batang henerasyon po ngayon ay itinatago po nila yung kanilang wealth or yung kanilang funds, ayan, sa kakaibang paraan kumpara sa mga Gen X at saka baby boomers, sapagkat sila ay nag-i-invest sa mga tinatawag nilang novel investments na katulad ng cryptocurrency. Ayan, kasi nag-ibabago po kasi ang panahon. Ayan, nagbabago kasi ang generation natin. Kaya syempre naghahanap na rin sila ng kung ano yung bago. This could show a bigger willingness to take risk with their money
but it could also reflect obstacle they can't control, like the growing housing shortage, he adds. Yan po ang aktual na sinabi ni Ginoong Miles Ma. Yan, sabi niya rito ay yung mga younger generations natin ngayon ay mas willing daw po sila na tumanggap ng risk sa kanilang pera. Ayan. Reliance on social media. Moreover, the survey highlighted a distinct reliance on social media platforms for financial queries, with 9% of Gen Z and 8% of millennials indicating a propensity to seek financial advice through social channels, a significant contrast to Gen X, 3%, and baby boomers, 1%. Kaya ayan, yung mga batang henerasyon natin, yan, younger generation natin ngayon, ay mas madalas daw po silang kumukonsulta sa mga social media platform pagdating po sa mga financial na bagay. Yan, dito po sila naghahanap ng mga financial advice. Hindi po katulad ng mga yung mga Gen X at saka baby boomers na talagang yung mga ito ay kumukonsulta po talaga sila sa tao na talagang financial advisor na talagang isang magaling na tao. Pero ang mahal po ng bayad niyan kung ikaw ay mag-i-inquire or magkukonsulta sa isang financial advisor. Mahal ang bayad niyan. Yan, hindi po basta-basta. Maningil ang mga yan ay talagang malaki ang kailangan mong bayaran para magpakonsulta o mag-consult sa kanila sa kanilang nalalaman. Pero yan yung bagong generation po natin ngayon ay mas nakarely po sila sa mga social media. Yan, katulad na lamang po dito sa YouTube. Yan, maraming mga kagaya ko rito na mga YouTubers. Yan, na nagbibigay po ng mga ayan. At syempre, sa iba na rin pong mga social media platforms. Ayan. In April 2023, a Bitjit study unveiled that 46% of millennials across major economies including the US, China, Germany, Japan, Indonesia, and Nigeria are cryptocurrency owners. Ayan, meron na rin pong isinagawa rito ang Bitjit na isang survey. Yan, itong si Bitjit ay isa na rin po itong kilalang crypto exchange. At sila po ay nag-conduct ng isang survey nitong nakalipas na taong 2023 sa buwan ng Abril. Ayan, at base po sa kanilang naging research ay nagpapakita raw po na 46% ng mga millennials sa mga malalaking sa mga bansang may malalaking ekonomiya katulad ng US, China, Germany, Japan, Indonesia at saka Nigeria ay mga holders ng cryptocurrency. Retirement funds and crypto. Further corroborating this trend, Charles Schwab survey from October 2022 indicated that approximately 50% of Gen Z and millennials express a desire to allocate their retirement funds toward digital assets. Ayan, meron din pong isang tao rito na nag-conduct ng kanyang survey noong October 2022. At siya naman po ay si Ginoong Charles Schwab. Ayan. At base sa kanyang naging resulta rito sa kanyang survey ay 50% naman daw po ng Gen Z at saka millennials ang willing or sila ay gusto nilang maglaan ng kanilang retirement funds at ilagay ito sa mga digital assets na investments katulad na lamang ng mga cryptocurrencies. Additionally, 43% of Gen Z and 47% of millennials reported already investing in cryptocurrencies outside their 401k retirement plans. Kaya yan, karagdagan pa raw dito ay 43% na ng mga Gen Z at saka 47% naman ng mga millennials
ay nag-i-invest na sa cryptocurrencies gamit maliban sa kanilang 401k na retirement plans. Yan, dito naman po sa atin ay syempre yung ating SSS po yan. Yan, Social Security Service. Yan, syempre naghuhulog po tayo dyan para pang-retirement po natin. Kaya maliban po dyan ay ayan, meron na rin pong nag-i-invest sa mga cryptocurrencies. Kaya ikaw rin ba ay nag-i-invest ka rin ba ng cryptocurrency para sa iyong retirement plan? Ayan, ang isang tanong na gusto kong malaman sa inyong mga komento sa video na ito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.